Naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, nababahala raw sina President Kuting ng Norte Jr. at House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez sa posibilidad ng pagganti ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte, kasunod ng umano'y planong impeachment na maaaring ihain laban sa kanila. Ayon sa mga ulat, tila lumalalim na ang tensyon sa pagitan ng kampo ni VP Sara at ng mga Marcos Romualdez. Sa mga nakalipas na linggo, naging laman ng balita ang biglaang pagbibitiw ni VP Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education na sinundan ng mga anghang na pahayag laban sa administrasyon. Ayon sa ilang political analyst, maaaring isa itong sinyales ng paglalim ng hidwaan sa pagitan ng dating magkaalyado. Ngayon, usap-usapan na umano sa ilang political circles ang posibilidad na paghain ni VP Sara o ng kanyang mga kaalyado ng impeachment complaint laban kay President Kuting ng Norte Jr. at Speaker Tambalos Los Romualdez. Bagaman walang kumpirmadong plano mula sa kampo ni VP Sara, tila kabado raw ang palasyo sa posibilidad ng ganitong hakbang. Ang impeachment ay isang seryosong proseso na nangangailangan ng sapat na bilang ng mambabatas sa Kamara. Gayunman, may ilan ng mambabatas na umano'y nagpapakita ng simpatya kay VP Sara, lalo na sa Mindanao Bloc na maaaring maging kritikal kung ito'y mauuwi sa botohan. Sa ngayon, tikom ang bibig ng Malacanang at ng kampo ni Romualdez sa issue, habang ang nananatiling misteryo ang susunod na hakbang ng Pangalawang Pangulo. Isa lang ang malinaw, nagbabanta ang matinding bangayan sa loob ng gobyerno na posibleng magdulot ng krisis pampolitika. At yan nga ang mabalitang ating pagkakatutukan. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Patungkol dito ngayon. Tama. So of course, hindi naman trabaho ng mga law schools na in each and every impeachment case Di nila trabaho yun, pero may freedom of speech. So okay lang din yan, pero ang pangit lang kasi dito, one-sided sila. In each and every impeachment case magsalita, pero in a highly charged environment. Nanindigan naman sa Cayetano na mabigat na magiging tungkulin nila bilang senator judges kung matutuloy nga ang pagdinig. Mahirap magsalita dito na insulto sa lahat ng Pilipino to, ito ang gusto ng taong bayan. Ang daming lugar sa buong Pilipinas yung Duterte nanalo ang kampanya nila, wag ituloy yung impeachment Boom! Para sa Diyos. Wala na, ang linaw nun. Ganda nun, palakpakan natin. Ang galing mo dun na Senator Cayetano. Tama naman yung sinasabi niya na ang linaw naman, ang Duterte binoto ng buong Pilipinas, ng buong Pilipino. Number 1 sila kahit saang lugar. Hanggang ngayon nga, nagtataka pa rin tayo bakit hindi nanalo yung iba. Diba? So pinatunayan ng taong bayan na tutol sila sa impeachment. Tapos etong mga to, palaging sinisigaw na kagustuhan ng taong bayan. Binabastos daw ang taong bayan. Pero kapag pagdating sa impeachment laban kay Marcos Jr., tahimik kayo. Ano? Sasabihin nyo, hindi pa rin gusto ng taong bayan. Yun nga rin yung palaging yan nga rin yung palaging sinisigaw ng taong bayan na i-impeach na si Marcos Jr. Katulad na lang yan yung mga lumabas na ratings. Trust rating ni Marcos. Pabagsak na ulit. Hindi na nga pabagsak, bagsak talaga. 'Di ba? So yun palang napakaliwanag na pinatunayan ng taong bayan kaya nanalo ang mga Duterte senatorial candidate. Hindi man lahat kasi alam naman na natin na merong mekos-mekos na nangyari. At may kita mo naman sa boto pa lang nila Senator Bato at Senator Bongo na umabot talaga at sumira pa ng record. Diba? Kauna-unahang senador na may pinakamataas na boto sa kasaysayan ng Pilipinas. Diba? So doon pa lang pinatunayan na ng mga Pilipino na ayaw nila dyan sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tapos kayo na mga pro-anti-Duterte, sinisigaw nyo kagustuhan ng taong bayan. Mga siraulo ba kayo?
Kagustuhan ng taong bayan eh. Bakit? Yung kagustuhan ng taong bayan na ma-impeach si Marcos, ba't ayaw niyong ipaglaban? O, diba? Para patas. I-impeach niyo si Marcos, i-impeach niyo si Sara. Tapos, kaso nga lang may problema. Ito ang problema. Pag na-impeach si Vice President Sara Duterte, pag na-impeach si Marcos, sige ito eh, pag na-impeach si Sara, aakyat si Romualdez. Pag na-impeach si Marcos, magiging presidente si Romualdez. So wala nang vice president. So si Chis Escudero ang magiging vice president. Paktay lalo pala ang Pilipinas. Huwag pala muna. bigla ako napaisip, parang binigyan ko ng buwelo si Romualdez. Parang parang pinush ko na, ikaw na maging presidente. Hindi talaga hindi totoo man, puwera biro bakit ayaw pakinggan ang kagustuhan ng taong bayan na ma-impeach si Marcos? Pinatunayan na nga ng taong bayan na ayaw nilang ma-impeach si Sara. Ganoon lang kadali, napaka-basic lang. Kaya tama yung sinabi dito ni Senator Cayetano. Alam niyo, matagal-tagal din nating hinanap ang yung banat ni Senator Cayetano dahil medyo alam naman natin nakadikit ito ni Pangulong Duterte at ng mga Duterte, no. So, ngayon siya bumabawi pero good sa lahat ng sinabi niya. Samantalang, pakinggan naman natin ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Impeachment court, di pa ma-convince. Sabi ni Senator Bato sa pamumuno ni Escudero bilang president officer. So, panoorin natin to. The impeachment court is partially constituted but not yet convened. Very clear yan sa usapan naman kahapon doon sa floor na gano'n ang mangyayari. At kahit na, granting that today, every one of us, the 23 senators, or the 22 remaining senators, should have taken their oath, no, as impeachment court, members of the impeachment court, ay hindi pa rin makukonsidera na convened na ang impeachment court, but constituted pa kasi ang balak ng liderato is that we will convene on Friday. Laban kay VP Sara Duterte. Ano bang ibig sabihin po nito, Senator? Ang ibig sabihin ng ginawa kahapon is that the impeachment court is partially constituted but not yet convened. Very clear yan sa usapan naman kahapon doon sa floor na gano'n ang mangyayari. At kahit na, granting that today, every one of us, the 23 senators, or the 22 remaining senators, should have taken their oath, no, as alam mo, Senator Bato, magtagalog ka na lang kasi. Ako din nahihirapan sa iyo as impeachment court, members of the impeachment court, ay hindi pa rin makukonsidera na convened na ang impeachment court, but constituted pa kasi ang balak ng liderato is that we will convene on Friday, on Wednesday, bukas. Opo. So by June 11 po yan, tama? Yung sa schedule nga na sinabi ni Senate President Chis Escudero, by June 11 kayo magko-convene. Ano ho ba yung mga aasahan natin that time, Senator Bato, para ma-picture out po ng ating mga kababayan? Marami pang bagay na iti-pick up ngayon today doon sa floor. Opo. Hindi ko mapipicture out kung anong mangyayari ngayon, pero panoorin na lang ninyo kung anong mga development na mamaya sa floor. Opo. Pero yung pagbasa po ng articles of impeachment nga laban dito kay Vice President Sara Duterte, on June 11 po yan gagawin. Tama ho ba, Senator? Yeah, correct.
correct. June 11. Opo, at Okay, bukas. doon sa araw po na yan ay pagbobotohan po ninyo kung kayo'y kayo'y pabor na ipagpatuloy itong impeachment o hindi. Well, hindi pa. Hintayin na lang natin kung ano mangyayari. Basta mahirap magbalita kung Opo. anong gagawin at anong mga plano natin. Panoorin na lang natin kung anong mangyayari. Opo. Hindi, para sa akin din mas okay yung ganong plano ni Senator Bato na hindi masyadong magsasalita about sa mga plano nila dyan. Kasi kadalasan kasi yan din ng inaantay ng mga kalaban eh. Yung mga ganyan na, lalo na yung Congress na atat ngayon sa impeachment, kaya nila binabakbakan ng Senado. Nag-aantay din talaga yan. So, tanungan yan. So, sino ba unang tatanungin yan? Siyempre, si Risa. Ano yung narinig mo doon ng mga plano ng mga ibang senador? Ano ba yan? Sino ba yung atin doon? O, pakisabihan na meron silang bonus. Ay, meron silang bonus. Kapag sila ay pumirma or pumanig na or maging pro impeachment kay Vice President Sara Duterte. So yung mga ganitong okay to, good sa akin to na wag mo nang magkomento, magsalita na kung ano yung mga plano nila kasi talagang makakabuelo eh. Makakabuelo yung mga kalaban. Imbis na mas maganda kung guluhin natin din yung paminsan-minsan yung utak nila. Hindi lang yung panay utak nila yung utak natin ang ginugulo nila. So yan, tuloy natin. Doon po sa speech ni Senate President Chis Escudero kagabi, Senator Bato, kayo ba ano bang masasabi po ninyo doon sa kanya naging pahayag kaugnay nga po diyan sa mga issues na kaugnay dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Well, I identify myself with the sentiment of the Senate President. Yung sinabi niya lahat kagabi doon sa floor. Yung bumaba pa siya sa kanyang upuan, bumaba siya sa floor para explain ang lahat, para pantay-pantay kaming lahat magbigay ng puro-puro patungkol dito sa impeachment. So, agree ako doon sa mga sinasabi niya kagabi. Opo, ang isa sa mga issue dapat itawid ang impeachment trial ni VP Sara from 19th Congress to 20th Congress, Senator. Sorry. Yung particular issue na yun is medyo meron kaming disagreement. All others okay ako, agree ako doon sa kanya, pero yung pagtawid ako ay naniniwala na hindi dapat tumawid. Opo. At itong i-final po ninyo, isinusulong na resolusyon. Hindi kasi, ay putik na yan. Ako ay naniniwala na hindi dapat tumawid. Opo. So yun, alam nyo yung about sa pagtawid ng sa 19th Congress to 20th Congress, alam nyo, para din sa akin, wag na. Kasi diyan magkakaroon ng focus. May panibagong na naman dyan eh. May panibagong isipin na naman. May panibagong mga mabubuong alam niyo yung mga planong syempre against sa mga Duterte. No, so para sa akin ako ayoko din, sarili kong opinion, mas okay na yan na nandyan kaysa itawid pa yan sa 28th Congress. Doon din ako tutol. Kasi magpapanibago na naman yung panibagong talakayan na naman, panibagong ganito naman. Parang babalik ka lang ulit sa umpisa. Eto, nasimulan na rin naman. At yan din naman din ang kagustuhan ng mga hinayupak. So, ang pagbigyan na lang na kung kailan ituloy ang impeachment trial na yan. Daming nasasayang na oras ng gobyerno, no? Ang daming problema sa Pilipinas, pero ito yung kinakaharap, ito yung solusyon. Kagaya nung sinabi nga ni Vice President at ni Pangulong Duterte na hindi sila ang problema ng bansang Pilipinas. Problema ng bansang Pilipinas ay gutom, trabaho at droga. Yung tatlong yan. So,
hindi ko naman din sa minamaliit ang mga Duterte, pero katulad na lang yan, si Pangulong Duterte, hinidnap nila. May nabago ba sa Pilipinas? Yung mga kagustuhan na magkaroon ng trabaho, puksain ng kagutuman, puksain ng droga, nangyari ba? 'Di ba? Totoosin, mas lalong nagkagulo kasi nagwala kaming mga supporters ni Pangulong Duterte. So kapag na-impeach ba si Vice President Sara Duterte, mapupuksa ba ang kagutuman sa Pilipinas? Mawawala ba ang droga? Magkakaroon ba ng trabaho na masagana ang mga kapwa natin Pilipino? Hindi rin. Sa halip mas nakakatulong pa nga ang Office of the Vice President. Ang hirap lang kasi talaga, ang Office of the President at Office of the House Speaker masyado lang maingay talaga sa social media sa mga ginagawa nila. Minsan din kasi gawin nating pagpantayin natin ng gusto. Partida, tinanggalan pa at kinaltasan pa ng pondo ang Office of the Vice President. Pero kung talagang susubaybayan nyo sila, mas di hamak na ginagawa ni Vice President Sara Duterte ang kanyang tungkulin kaysa kay Marcos Jr. Mas di hamak na mas maraming natutulungan ng Office of the Vice President kaysa sa Office of the President. Yun yung pinagkabaliktad nila. Kaya nga kung ako ang tatanungin, impeachment, dapat maipataw yan kay Marcos, hindi kay Vice President Sara Duterte. Yun talaga yan dyan. No? So kaya nga walang magiging solusyon kung ma-impeach man si Sara, wag naman sana, no? Walang mangyayari talaga. Ito ay talagang kaya lang nila ginagawa to para ba sa ikakaunlad ng Pilipino, ng Pilipinas? Hindi ganoon. Para to sa kanilang agenda. Para to sa kanilang mga pangarap na mga posisyon sa darating na 2028. Yan talaga ang yan talaga yung punot dulo bakit nila pinupush ang impeachment na yan. Kasi anak ng teteng, kung problema ang mga Duterte, wala na si Pangulong Duterte dito, pero ano nangyari? Mas lalo pang gumulo. Napuksa ba droga? Pataas ang krimen sa Pilipinas. Pataas ang mga inaabuso, sinasaktan ng mga taong mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. So walang nangyari. Talagang ang totoo, hindi problema ang mga Duterte dito sa Pilipinas. Ang problema dito, yung administrasyon na puro pamumulitika at puro agenda lang, bang sariling kagustuhan lang nila yung kanilang pinapairal dito sa Pilipinas, kaya nagkakaganito ang bansang Pilipinas. Pero kung maayos ang administrasyon ni Marcos, nakapokus ito sa yung tatlong problema ng Pilipinas, masagana ang bansa natin. Kaso kung puro Duterte lang ang pinagpopokusan ng administrasyon, wala talagang mangyayari sa atin. Eto, lahat to, wala naman to eh. Tong hearing na to, wala lahat yan. Kung maayos, sabi ko nga sa inyo, kung maayos ang pinuno, maayos din ang magiging bunga niyan. Kung maayos ang isang puno, maayos ang lahat ng bunga niyan. Pero kung ang ugat mismo ng isang puno ay bulok, wala kang mapapakinabangan sa buong dahon, sanga at puno niyan. Ganun yun. Kaya ang totoong problema dito, hindi mga Duterte, kundi ang administrasyong Marcos, na hindi niya nga alam yun. Hindi alam ni Marcos yun. Kasi lagi siyang tulog. So ito na nga yung panibagong issue laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ayaw talaga nilang tumigil. Ayan. Yan Philippine Star. Ito isa sa mga kilalang mainstream media. Pero wala naman din sinasabi dito na tumakas. Dito lang sa taas meron. Just in, Vice President Sara Duterte is traveling to Kuala Lumpur, Malaysia for the personal trip with her family, the Office of the Vice President announced on Thursday. So dito, isa lang to sa mga posa at ngayon ginagamit na ng mga tanso dugyot vlogger. Tanso na, dugyot pa, vlogger pa. So ginagawa nila tong panibagong issue na naman para maiba to. Etong mga vlogger na to, laking views no? Pag hindi kayo gumawa ng chismis, wala views, no? Nga, gutom tiyan.
Kawawa naman mga anak nyo. Alam nyo, minsan kasi, kadalasan dumidepende rin niya sa kitaan eh. Kapag ang pera mo nanggagaling sa masama, laging gutom talaga yung mga anak nyo. Yung pamilya nyo, minsan nagkakasakit, diba? Tataka kayo, dami yung pera pero lagi kayo may mga sakit. Tataka kayo yung mga anak nyo, laging may karamdaman kahit sagana naman sa pagkain. Paano nga kasi yung pera ng pinanggagalingan ng kinikita nyo at pinapakain nyo sa mga anak nyo galing sa mga ganitong kabulustugan? Kaya ako sa'yo, tigil-tigilan nyo yan. So maraming vlogger ang umano nito, ang kumukontent nito na kesyo tumakas na daw si Vice President Sara Duterte. Meron pa nga yung yung pinabiling suka ng mister niya na nakapulot ng cellphone sa bakery. Oo, kesyo daw kasama daw yung kabit dun sa Kuala Lumpur. Sabi ko, butang ina nyo, ang dami nyong alam. Akala nyo, wala kayong alam mo kung mapakalilinis itong mga hayop na to. Yan guard, may tatakas sa Pinas. Eto, di ko alam to, bad drug test. Ban drug test do. Putay na, pangalan pa lang. Hindi ko nabasa to Dapat pa nga pala, hindi to pinapansin kasi binaban yung drug test Ibig sabihin, addict din tong hayop na to. Galit sa drug test So eto na mga biyaya, mga banateros, na isa sa mga fake news ngayon na huwag nyong paniniwalaan na wala ho sa bokabularyo ng mga Duterte na tumakas about dyan, lalo na yan sa impeachment na yan. At naglabas naman na ho ng saloobin ng statement sa loobin to. Tama nga naman. Statement netong si Vice President or ang Office of the Vice President, nahaharap sila sa trial sa impeachment. So yan po yung abangan natin. Etong mga nakikita nyo mga post, lalo na yung mga tanso dugyot, dilawang tae na vlogger, huwag nyo masyadong pagpapansinin nyo. Maaari nga, pwede nyo i-report nyo pa puro lang kasi talaga sila ganyan ka-fake newsan kasi nga dun sila kumikita at yun din ang naka-script sa kanila. So para i-brainwash yung mga kaisipan nyo. So yan yung sinasabi kong tumakas si Vice President Sara Duterte. Granting that today every one of us, the 23 senators or the 22 remaining senators should have taken their oath as impeachment court, members of the impeachment court, ay hindi pa rin makukonsidera na convened na ang impeachment court, but constituted pa kasi ang balak ng liderato is that we will convene on Friday. Laban kay VP Sara Duterte. Ano bang ibig sabihin po nito, Senator? Ang ibig sabihin ng ginawa kahapon is that the impeachment court is partially constituted but not yet convened. Very clear yan sa usapan naman kahapon doon sa floor na gano'n ang mangyayari. At kahit na granting that today every one of us, the 23 senators or the 22 remaining senators should have taken their oath as alam mo, Senator Bato, magtagalog ka na lang kasi. Ako din nahihirapan sa iyo as impeachment court, members of the impeachment court, ay hindi pa rin makukonsidera na convened na ang impeachment court, but constituted pa kasi ang balak ng liderato is that we will convene on Friday, on Wednesday, bukas. Opo. So by June 11 po yan, tama? Yung sa schedule nga na sinabi ni Senate President Cheese Escudero, by June 11 kayo magko-convene. Ano ho ba yung mga aasahan natin that time, Senator Bato, para ma-picture out po na ating mga kababayan? Marami pang bagay na iti-take up ngayon sa today.
doon sa floor. Opo. Hindi ko mapipicture out kung anong mangyayari ngayon, pero panoorin na lang ninyo kung anong mga development na mamaya sa floor. Opo. Pero yung pagbasa po ng articles of impeachment nga laban dito kay Vice President Sara Duterte, on June 11 po yan gagawin. Tama ho ba, Senator? Yeah, correct. June 11. Opo. At Okay, bukas. doon sa araw po na yan ay pagbobotohan po ninyo kung kayo'y pabor na ipagpatuloy itong impeachment o hindi. Well, hindi pa. Hintayin na lang natin kung ano mangyayari. Basta mahirap magbalita kung Opo. anong gagawin.